Kapag ang isang bullying na estudyante na namatay ay misteryosong bumangon muli bilang isang mapaghiganting demonyo mula sa kabila ng kamatayan. Nagbukas ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang makapal na madilim na kagubatan na puno ng makapal na fog. Sa lugar na iyon, mayroong isang shaman na nagsasagawa ng isang demonyong ritual kasama ang isang misteryosong figura na hindi pa rin kilala ang pagkakakilanlan. Ang salamangkero ay lumilikha ng isang sinumpaang pamana na ginawa mula sa mga likid ng isang ahas at isang alupihan. At mula sa dalawang nilalang na ito ay lumabas ang isang simbolo na nagpapahiwatig ng masamang enerhiya na nakapaloob sa loob ng bagay. Pagkatapos ay sinabi ng shaman, gusto mo bang buhayin ng isang taong namatay na? Ang kwento ay nag-flash, musika, pabalik sa isang linggong mas maaga. Sa isang senior high school, isang women's interchool volleyball match ang ginaganap. Ang mga manlalaro ay mga piling estudyante na may natatanging talento. Matindi ang laban kung saan malapit na naghahabol ng puntos ang magkabilang koponan. Ang isa sa mga paaralan ay pinamumunuan ni Buso Saba bilang team captain at ang laban sa huli ay napanalunan ni Basaba at ng kanyang koponan. Si Basaba ay inilalarawan bilang isang matigas at mabangis na kapitan sa korte. At higit pa doon, siya rin ang pinakakinatatakutang babaeng estudyante sa paaralan. Sa labas ng volleyball, sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa paaralan, si Basaba ay madalas na naghahanap ng mga biktima ng music bully, madalas na nangingikil ng pera mula sa ibang mga babaeng estudyante. Wala siyang pakialam kung sino sila o kung gaano kayaman ang kanilang mga pamilya. Binabuli ng Basaba, music ang sino mang gusto niya. Isang araw, dumating ang isang guro na may kasamang bagong transfer student mula sa ibang paaralan. Siya si Jindara. Nagkataon na may isang estudyante sa klase na kilala na si Jindara, isang babaeng nagngangalang Hong. Sa lalong madaling panahon ay ibinunyag na si Jindara din ang kapitan ng volleyball team sa kanyang dating paaralan na nagpasimulang maging maingat si Basaba sa takot na ang kanyang posisyon bilang kapitan ay maaaring banta. Si Jindara ay nakaupo kasama ang isang tahimik na batang babae na nagngangalang Osa na madalas na nagiging target ng pambubuli kay Basaba. Bukod kay Rosa, nandoon din si Hong dahil kaibigan na siya ni Jindara simula junior high school. Sa cafeteria, muling nagdulot ng gulo si Basaba sa pamamagitan ng paghagis ng buto ng manok sa kanilang mesa. Sinabi niya na natapakan niya ang dumi ng pusa kanina at nang hindi sinasabi, agad na naintindihan ni Hong at sinimulan niyang linisin ng sapatos ni Basaba. Sa kabila ng patuloy na pambubuli ni Basaba, tila pumikit ang guro dahil siya lamang ang outstanding at high-achieving student na madalas na nagbibigay ng karangalan sa paaralan sa pamamagitan ng volleyball tournaments. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pinatalsik si Basaba kahit na maraming beses na niyang binubuli ang ibang mga estudyante. Mukhang binabalewala ng mga guro ang kanyang maling pag-uugali. Sa isang volleyball practice session sa court, muling naghahanap ng gulo si Basaba na parang obligasyon. This time, ang target niya ay siya. Dahil hindi pa naililipat niya ang perang hinihingi ni Basaba, siya ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagpilit na makatiis sa malalakas na spike ni Basaba. Kahit na nagmula siya sa isang napakayamang pamilya, wala itong kabuluhan kay Basaba na sa halip ay pinagsasamantalahan ito. Hindi na makatagal pa, pumasok si Jindara at hamarang Basaba's spike. Hinamon ni Jindara si Basaba sa pagsubok ng lakas sa pamamagitan ng spiking. Kung matalo si Jindara, handa siyang kunin ang lugar niya. Ngunit kung matalo si Basaba, hinihiling ni Jindara na wakasan niya ang lahat ng ito. Walang kamalay-malay sa mga kasanayan sa volleyball ni Jindara, si Basaba ay nakatanggap ng isang nakakadurog na spike mula sa kanya. Pakiramdam na nasira ang kanyang pride sa harap ng lahat, si Basaba ay nagalit at halos sumiklab ang away, ngunit mabilis na namagitan ng coach at sinira ito. Mula sa pangyayaring iyon, mas naging malapit sina Jindo, Hong, Orasa, at Ya at naging matatag na pagkakaibigan. Ang paaralan ay mayroon ding dormitoryo para sa mga estudyante na maaari nilang rentahan bilang musika na tirahan. Sa kanilang pag-uusap, panandali ang nabunyag ang background ni Jindara. Mula pa pala sa junior high school ay madalas nang mabuli si Jindara. Noong una, nanahimik siya, ngunit sa huli, naglakas loob siyang lumaban at mula noon, wala nang nangahas na mang-istorbo sa kanya. Sinabi ni Erosa na sa paligid ni Jindara ay mayroon na silang lakas ng loob na lumaban kay Basaba dahil para pigilan si Basaba, dapat may isang taong matapang 474 na minuto, 47 segundo na sapat upang tumayo sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Jindara ay nananatiling tahimik at hindi tumugon sa pahayag.
4,534 na minuto, 53 segundo, music, sa halip. Nagtanong siya tungkol sa background ni Basaba, iniisip kung sino ba talaga si Basaba. Ipinaliwanag niya na ang Basaba ay hindi 5,015 minuto, 1 segundo laging ganito. Pagkatapos ng isang taong bakasyon sa paaralan at pagkatapos ay bumalik, nagsimulang magbago ang kanyang saloobin. May mga sabi-sabi na sa taong iyon ay nabuntis si Basaba at naalis ang sanggol. Talagang alam ito ng mga awtoridad ng paaralan, ngunit dahil matalino si Basaba at mataas ang tagumpay, pinili ng paaralan na panatilihin siya. Lumipat ang eksena kay Jindo sa isang palanggana na naglilinis ng mantsa sa kanyang palda. Lingid sa kanyang kaalaman, may ibang estudyante na naghihintay sa kanyang likuran. Si Jindara ay maganda at maputi ang balat, nakakaakit sa mga lalaking nakakakita sa kanya. Sa sandaling iyon, lumilitaw ang isang spark of attraction sa pagitan nila, musika. Ang binatilyo ay si Gon. Unfortunately, may girlfriend na si Gon, si Basaba. Sa isa pang pagkakataon, hiniling ni Basaba kay Jindara na makipag-usap ng pribado. Sinabi niya na pagkatapos ng insidente sa volleyball court, nakatanggap siya ng sanction mula sa sports teacher at kung magdulot siya ng gulo muli. Ang kanyang pagkakataon para sa isang rekomendasyon sa kolehiyo ay babawiin. Dahil doon, gusto niyang makipagkasundo kay Jindara at hilingin na wala ng hidwaan sa pagitan nila. Malugod na tinanggap ni Jindara ang maliwanag na mabuting kalooban. Nagpapatuloy ang kwento kung saan nagsimulang mag-interact sina Jindara at Gon sa pamamagitan ng social media. Hindi maitatanggi na si Jindara ay nagsimulang makaramdam ng pagkaakit kay Gon at matalino pa nga itong pinadalhan siya ng isang bahagyang mapang-akit na larawan upang ulitin siya. Sa kalaunan, hiniling ni Gon kay Jindara na makipagkita. Ang kanyang pagkakataon na makuha ang pagmamahal ni Gon ay tila mas nagbubukas ng hindi sinasadyang makita ni Jindara si Basaba na umalis kasama ang lalaking volleyball coach. Kinabukasan, nilapitan muli ni Basaba si Jindara, sa pagkakataong ito ay humihingi ng tulong upang samahan siya sa lugar ng isang mag-aaral na nais ng pribadong pagtuturo mula sa kanya. Si Jindara, na walang hinala, ay kusang pumayag na dalhin si Basaba doon. Gayunpaman, sa pagdating, napagtanto ni Jindara na siya ay dinala sa isang lugar na puno ng makulimlim na mga lalaki. Walang pusong ibinenta ni Basaba si Jindara sa kanila. Pinipilit si Jindara na lumaban ng desperadong laban sa mga lalaki. Sa kabutihang palad, nakatakas siya. Pakiramdam na ito ay lumampas sa anumang limitasyon, si Jindara ay galit na galit at hinarap si Basaba sa paaralan. Pero kasi walang ebidensya, wala siyang magagawa. Bukod dito, ang pagsabog ni Jinda ay naitala ng ibang mga mag-aaral na naging dahilan upang pigilan niya ang sarili. Upang ipaghiganti ang sakit at kahihiyang dulot ng Basaba. Gumawa si Jinda ng isa pang plano na ilayo si Gon sa Basaba. Nagkaayos sina Janda at Gon na magkita. Ngunit sa kasamaang palad, bago nila ito magawa, naramdaman ni Basaba na may ibang babae si Gon sa kanyang buhay. Isang matinding pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila. Gon, na nagkasakit na at napagod sa Basaba. Sa wakas ay nagsalita ng tapat at inamin na mayroon ngang ibang babae na kanyang kinaiinteresan. Si Gon pagkatapos ay naglakad na iniwan si Basaba mag-isa. Gayunpaman, nakalimutan niya ang kanyang telepono sa likod at nang tumalikod siya upang kunin ito, biglang sinaksak ni Basaba si Gon. Ganap na nabulag ng galit, wala nang pakialam si Basaba sa kanyang ginagawa. Matapos ang insidente, ang pamunuan ng paaralan sa matinding pag-aatubili ay tuluyang pinatalsik si Basaba sa paaralan. Ito ang naging pinakamalalim na panghihinayang at pinakamahirap na dagok ng kanyang buhay. Maya-maya, muling nayanig ang paaralan sa pagkatuklas na namatay si Basaba sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Si Jandara at ang kanyang mga kaibigan ay dumalo sa libing upang manalangin at magbigay ng kanilang huling paggalang. Biglang sumama ang pakiramdam ni Yao at nagpasya si Hong na iuwi siya, naiwan sina Jandara at Orasa. Samantala, sa ibang lugar sa lugar kung saan namatay si Basaba, isang shaman ang makikitang gumagawa ng kakaibang ritual. Kasabay nito, sa panahon ng mga panalangin sa libing na pinamumunuan ng mga monghe, may hindi natural na nangyayari. Ang tunog ng isang babaeng umiiyak ay nagsimulang umalingaw-ngaw at ang kapaligiran ay lalong nakakatakot habang ang malakas na hangin ay humahampas at ang mga ilaw ay namatay. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak si Jindara at bumagsak sa lupa. Sa mismong sandaling iyon, ang kabaong ni Basaba ay gumuho at bumukas sa harap mismo ni Jandara. Pagbalik sa dormitoryo, hindi pa rin makapaniwala si Jindara sa kanyang nasaksihan, lalo na kung paano biglang bumukas ang kabaong. Gayunpaman, sinubukan nilang apat na pakalmayan ng isa't isa at umaasa na magiging maayos ang lahat.
Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang iba ay mahimbing na natutulog, nagising si Orasa matapos makita ang isang upuan na gumagalaw ng mag-isa. Nangingibabaw sa kanya ang takot at takot habang sinusubukan niyang gisingin si Jindara. Ngunit pagod si Jindara upang tumugon. Ang gumagala na espiritu ng Basaba ay lumilitaw sa itaas mismo ng Arasa. Sa kalaunan ay nagising ang mga kaibigan niya at sinubukan siyang pakalmayin na kinukumbinsi siyang panaginip lang iyon at nakatulog silang lahat. Ngunit para kay Arasa, patuloy ang bangungot. Natagpuan niya ngayon ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang pader, ang kanyang katawan ay nakabitin habang sinusubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay ayaw gumalaw. Unti-unting gumapang ang isang lubad at pumulupot sa kanyang leeg. Si Arasa ay pilit na nagpupumiglas hanggang sa ang kanyang ulo ay marahas na dinurog ng espiritu ni Basaba. Ito pala ang pangalawang bangungot niya. Sa paaralan, muling sumabog ang kaguluhan ng matuklasan ng mga labi ng mga ritual na handog sa larangan ng palakasan. Si Jinda at ang iba ay naroroon at nagtatanong sa janitor ng paaralan tungkol sa mga alay. Ipinaliwanag ng babae na ang mga ito ay mga bakas ng isang ritual na nagpapatawag ng espiritu at sa paghusga sa mga katangian nito. Malinaw na ito ay isang anyo ng black magic. Ang ritual, sabi niya, ay sinadya upang ipatawag ang isang mapaghiganti na espiritu. Ipinaliwanag pa niya na sa loob ng 3 araw, hahanapin ng espiritu ang mga target nito. Sa unang araw, tatakutin sila nito sa pamamagitan ng mga aparisyon. At sa huling araw, papatayin ng espiritu ang biktima nito nang walang posibleng pagtakas. Nang araw ding iyon, nagsimula ang takot sa espiritu ni Basaba. Ang espiritu ay lumilitaw sa bawat isa sa kanila. Nakita niya ang espiritu ni Basaba na nakabitin sa itaas niya, pagkatapos ay bumababa ng walang ulo patungo sa kanya. Ang iba ay nalilito lamang na nanonood habang kakaiba ang ugali niya. Nagsisimulang lumaki ang takot sa kanila. Ayon sa janitor, ang espiritu ay nagpapakita lamang ng sarili sa mga napili nitong biktima. Nagkataon namang kasama nila sa banyo ang babae ng mga sandaling iyon. Ngunit bigla siyang nagsimulang kumilos ng kakaiba. Ang mga ilaw sa banyo ay biglang namatay at sinimulan silang salakayin ng babae. Sa kabutihang palad, dumating si Gun sa tamang oras at binuksan ang nakalock na pinto ng banyo. Nagkamalay ang babae at agad na dinala sa ospital. Alam na ni Gun ang lahat dahil pinagmumultuhan na rin siya ng espiritu ni Basaba. Dinadala niya ang lahat sa isang lalaking psychic na maaaring makatulong sa kanila. Ipinaliwanag ng Seikiko na ang espiritong kinakaharap nila ay hindi ordinaryong multo, ngunit isang puno ng malalim na paghihiganti. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang katulong na magdala ng isang sagradong punyal. Sa hindi inaasahan, sa supernatural na impluensya ni Basaba, biglang sinaksak ng psychic ang sarili gamit ang punyal. Sa kabila ng matinding sugat, sinabi niya sa kanila na hanapin ang shaman at buhusan siya ng pinagpalang birhen na ihi. Bilang kahalili, maaari nilang patayin ang shaman dahil ito lamang ang dalawang paraan upang itigil ang lahat. Dapat silang kumilos ng mabilis bago matapos ang 3 araw dahil kung mabaygo sila, lahat sila ay mamamatay. Inabot sa kanila ng katulong ang pinagpalang ihi. Lahat sila ay nagtitipon sa dormitoryo na nag-iisip kung sino talaga ang may pananagutan sa muling pagbuhay sa espiritu ni Basaba. Nagsisimulang lumipad ang mga akusasyon sa kanila at panandali ang bumagsak ang hinala kina Hong at Ya dahil wala sa kanila ang dumalo sa libing noong araw na iyon. Mariin itong itinanggi ni Hong at Ya, ngunit napalitan ng hinala ang ama ni Basaba at ang coach ng volleyball ng paaralan dahil wala sa kanila ang naroroon sa libing, alinman. Ang pinakamalakas na hinala ay nakadirekta sa ama ni Buso Saba. Ayon sa kwento ni Gun, ang buhay ni Basaba ay talagang naging napakatrahedya. Nagprakti ng black magic ang kanyang ama at napakaposibleng siya ang nasa likod ng lahat. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam ang tunay niyang motibo sa muling pagbuhay kay Basaba. Minsang inihatid ni Gun si Basaba pabalik sa kanyang tahanan at nakita niya na ang kanyang ama ay isang matinding alkoholiko. Sa tuwing lasing siya, si Basaba ang nagiging puntirya ng kanyang karahasan. Kaya naman tumakas ito sa bahay at piniling manirahan sa dormitoryo. Sa wakas ay pumayag silang hanapin ang ama ni Basaba. At kung mabaygo silang makakuha ng mga sagot mula sa kanya, ang huling makakaharap nila ay ang volleyball coach. Di nagtagal pagkatapos, sa panahon ng pagsusulit sa paaralan, ang mga mag-aaral at guro ay nabigla sa hitsura ng espiritu ni Basaba. Dumating siya para kumuha ng pagsusulit at humingi pa ng sagutang papel sa guro. Pagkatapos ng insidenteng yon, lahat ay nagtitipon sa sports hall kung saan naroroon ang volleyball coach. Tinanong siya ni Jindara at Gun na nagtatanong kung siya ang bumuhay sa espiritu ni Basaba. Ang coach ay malinaw na nalilito at pakiramdam na na-corner at sa wakas ay inamin niya na siya ay nasangkot sa Basaba. Bigla siyang sinapian ng espiritu ni Basaba na nagpapatunay sa katotohanan.
Ang relasyon ay hindi batay sa pag-ibig ngunit sa kapwa-benepisyo. Kailangan ng Basaba ng garantisadong kota sa kolehiyo at maibibigay ito ng coach sa kondisyon na si Basaba ay matutulog sa kanya. Ang masama pa, kasama rin ng prinsipal na palihim na nag-e-enjoy din sa bawal na relasyon kay Buso Saba. Pinahiya ng espiritu ni Basaba ang coach sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na maghubad sa harap ng lahat ng mga estudyante. Di nagtagal, nagkamalay ang coach at ang lahat ay natakot nang makita ang musika na espiritu ni Basaba na nakabitin sa itaas nila. Ang tanging natitira nilang pag-asa ay ang mahanap ang ama ni Basaba. Pumasok sila sa kanyang bahay at natuklasan ang maraming mga alay at kasangkapan na ginagamit para sa mga ritual ng black magic. Nakumpirma ang kanilang hinala nang makita nila ang isang childhood photo ni Basaba na nakadisplay sa ritual site. Sinisira nila ang lugar, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang ama ni Basaba at sinalakay sila matapos mapagtanto na ang kanyang ritual ay nasira. Nang nabuhusan ng mapagpalang ihi na binigay ng psychic ang katawan niya kanina, marahas ang reaksyon ng ama ni Basaba. Tumakas at sinubukang iwasan, ngunit hinabol siya ng mga ito. Biglang dumating si Hong na may hawak na isang manika na nakita niya sa bahay, na sinasabing ito ay isang espiritong manika na dapat agad na sirain. Nang marinig ito, ibinuhos nila ang pinagpalang ihi sa manika, at ang epekto ay kaagad. Ang ama ni Basaba ay dumanas ng instant karma na nahulog at napasandal ang kanyang ulo sa isang matalim na bakod na bakal na ikinamatay niya. Kung ang ama ni Basaba ang tunay na bumuhay sa kanyang espiritu, dapat na sila ngayon ay malaya sa sumpa. Ngunit makakatiyak lamang sila pagkatapos ng midnight pass. Umuwi siya kasama ang kanyang ina habang si Jindara ay dinampot ng baril. Sabay nilang binisita ang psychic na kasalukuyang na-hospital dahil sa mga naunang pinsala nito. Ibinigay nila sa kanya ang espiritong manika at tinanong kung ang lahat ay tunay na tapos na. Pinupuri sila ng Seikiko dahil sa maayos na paghawak sa sitwasyon na nagbibigay ng kaginhawaan kina Jindara at Gon. Ngunit pinayuhan din niya ang mga ito na magdasal sa isang templo upang tuluyang makapagpahinga ang espiritu ni Basaba sa kapayapaan. Napagtantong naiwan niya ang kanyang telepono sa templo. Mag-isa siyang bumalik habang naghihintay ang baril sa sasakyan. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan ni Jindara ang isang nagtitinda sa kalye na nagtitinda ng mga anteng-anteng at isa sa mga bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon dahil kamukha ito ng isang bagay na nakita niya sa bahay ng ama ni Buso Saba. Ipinaliwanag ng nagtitinda na ito ay suka ng baboy ramo na ginagamit bilang anteng-anteng upang maprotektahan laban sa masasamang espiritu. Biglang naalala ni Jindara na nakakita si Hong ng katulad na bagay sa bahay at sinabing isa itong spirit doll na kailangang sirain. Napagtanto niya, musika, na nagsinungaling si Hong. Dahil sa pagkataranta, tiningnan ni Jindara ang oras at nakitang 11:58 PM na, 2 minuto na lang ang natitira hanggang hating gabi. Samantala, sa ospital, ang psychic ay inatake ng espiritu ni Basaba at pinatay. Susunod, si Gun ang naging target habang naghihintay sa kotse. Ang sasakyan ay biglang gumalaw ng mag-isa at ang nakalulungkot na baril ay hindi makatakas dahil ang kanyang ulo ay nakasampas sa isang nakausling bakal na rebar. Naiwang walang magawa si Jindara matapos masaksihan ang kakilakilabot. Bumalik siya sa ospital at nalaman na ang psychic ay namatay, naiwan lamang ang sagradong punyal. Tahimik, tinatanggap ito ni Jindara, musika. Ipinaalam niya kay Hong na hindi pa nagtatapos ang sumpa at hiniling niyang magkita kami sa bahay ni Buso Saba. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Hong kay Arasa at inanyayahan siyang sumama habang siya, na hindi alam ang lahat, ay naniniwalang tapos na ang lahat. Biglang lumitaw muli ang espiritu ni Basaba. At siya ang naging susunod na biktima na sinalubong ang kanyang kamatayan. Sa kabilang panig, lihim na dinala ni Hong si Arasa sa sports hall kung saan namatay si Basaba. Hindi pa alam ni Arasa kung sino talaga si Hong. Hiniling ni Hong kay Arasa na sundin ang ritual na kanyang ginagawa na sinasabing pipigilan nito ang sumpa. Samantala, nasa bahay ng ama ni Basaba si Jindara. Sa wakas ay nahayag na si Hong nga ang bumuhay sa diwa ni Basaba. Pagkatapos ay nakatanggap si Jindara ng mensahe mula kay Orasan na nagsasabing kasama niya si Hong sa sports hall. Nang sinubukang tawagan ni Jindara si Orasa, ang kanyang telepono ay biglang inutusan si Osa na manalangin sa espiritu ni Basaba at humingi ng kapatawaran kung mayroong anumang mga pagkakamali. At musika, sa sandaling iyon, humihingi ng paumanhin si Osa sa ngalan ni Jindara. Gon, at ya para sa pagpatay kay Buso Saba. Nang marinig ang pag-amin na ito, sa wakas ay napagtanto ni Hong na si Basaba ay hindi nagpakamatay, ngunit talagang pinatay ng 4 sa kanila. Nag-flashback ang kwento sa ilang araw na nakalipas nang matuklasan ni Basaba ang mga chat sa pagitan ni Gon at Jindara.
Dahil sa paninibugho at galit, hinarap ni Basaba si Jindara na humantong sa isang mainit na away. Sinaksihan ni Osa at Ya. Dumating si Gon para paghiwalayin sila. Hindi walang dahilan ng pagnanais ni Gon na makipaghiwalay kay Basaba dahil alam na niya ang relasyon ni Basaba sa volleyball coach. Music kapag ang kanyang kahihiyan ay nakalantad sa harap nila. Tuluyang nawala ng kontrol si Basaba at inatake si Jindo. Palibhasa'y nag-iisa, si Basaba ay tuluyang nalulupig at napahamak, umiiyak, nagmamakaawa sa kanila na palayain siya. Sa tingin nila ay magsisisi siya, ngunit sa halip ay muli niyang inatake si Jindara. Habang sinusubukan nilang pakawalan ng pagkakahawak ni Basaba at itulak siya palayo, ang tulak ay naging sanhi ng pagtama ng leeg ni Basaba sa isang bakal na ikinamatay niya kaagad. Natarante silang lahat, napagtantong aksidente lang. Sinabi ni Jindara na habang nabubuhay, sinira na ni Basaba ang kanilang buhay at nagdulot ng pagdurusa sa maraming tao. Kaya walang dahilan para magdalamhati sa pagkamatay niya. Nakabuo sila ng isang plano upang magmukhang si Basaba ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Minamanipula nila ang pinangyarihan ng krimen at nagpapalabas ng maling ebidensya para linlangin ang CCTV footage na tila nagbuwis ng sariling buhay si Basaba. Ang isa sa kanila ay nag-disguise pa bilang Basaba sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang uniforme at paglampas sa CCTV camera upang lumikha ng ilusyon na si Basaba ay naghahanda na magpakamatay. Nagkataon, noong gabi ng pagkamatay ni Basaba, hindi nila kasama si Hong. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, sa wakas ay inamin ni Hong na siya ang bumuhay sa diwa ni Basaba. Pagkamatay ni Basaba, desperadong naghanap si Hong ng isang salamangkero upang matuto ng isang ritual na pagpapatawag ng espiritu. Hindi nagtagal, bumalik ang diwa ni Basaba. Maya-maya, dumating si Jindara sa sports hall at nalaman na namatay na si Orasa doon. Hinihiling ni Jindara na malaman kung bakit binuhay muli ni Hong si Basaba. Lalo na't madalas na binubuli si Hong ni Basaba noong nabubuhay pa siya. Hindi maintindihan ni Jindara kung bakit gagawin ni Hong ang lahat ng ito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hong ang katotohanan. Siya ay may psikolohikal na kondisyon kung saan gusto niya ang kasiyahan mula sa pananakot at pang-aabuso. Matapos mamatay si Basaba, nawala si Hong ang pinagmulan ng kasiyahang iyon. Para maibalik si Basaba, nakipag-alyansa si Hong. Ang shaman na nagbigay sa kanya ng isang centipede heirloom na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang kaluluwa ng patay sa ibang katawan. Balak ngayon ni Hong na ilipat ang kaluluwa ni Basaba sa katawan ni Jindara. Inihayag ni Hong ang heirloom habang iginuhit ni Jindara ang sagradong punyal na ibinigay ng psychic. Isang tunggalian ang naganap at nagawang hampasin ni Hong si Jindara habang si Jindara ay napigilan habang si Hong ay tinutulungan ng espiritu ni Basaba. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Jindo sa pag-atake gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang heirloom ay naglalabas ng mga alupihan na nagsimulang gumapang sa katawan ni Jindara habang pinipigilan ng espiritu ni Hong at Basaba ang magkabilang kamay ni Jindo, na nagpapahintulot sa mga alupihan na makapasok sa kanya ng walang pagtutol. Maya-maya, babalik sa normal ang lahat. Si Jinda ay buhay pa, at gayon din si Hong, ngunit sa loob ng katawan ni Jinda ay naninirahan ngayon ang kaluluwa ni Basaba. Si Jinda ay nagsimulang kumilos ng eksakto tulad ng Basaba, naging isang malupit na bully muli na lubos na nabighani kay Hong. At dito nagtatapos ang Tagalog Movie Recap.